Hindi po natitinag si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, sa banta sa kanyang buhay dahil mayroon na daw siyang kinausap na tao na kapag mangyaring magugurgur daw siya ay inutusan na daw niya ang taong ito na gurgurin din. Etong si Tamba, si BBM at si Liza Araneta. Smio. Grabe mga kababayan, panoorin po natin ha. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Tatlo. No joke. Nagbilin na ako ma'am. Nagbilin na siya. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Huwag tumigil. Hanggang hindi mo mapatay sila. Sino? Patay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Sabi ko, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. He said yes. So, ay, naka. Grabe. Alam mo ma'am, pero seryoso po ang banta sa buhay ni VP Sara, mga kababayan ha? Yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Vlog nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA ma'am. Wala dyan sa mga highway. Meron na kasing nagtatawag ng people power, mga kababayan. Ang laban ma'am nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness. Kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. Sabihin niyo, corrupt ako? Ako ba yung may bribery case sa mga Supreme Court justices na hindi nahihiya? Si Tambaluslos ang may bribery case, mga kababayan, andun sa Amerika. Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Ano ba sinasabi niya? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel So, ibig sabihin, kasalanan ko kapag yung nag-uusap doon sa kalayo-layong barangay, sa Samar, gumagawa sila ng papel na mali, sinasabi ng COA, tapos ako yung nagnakaw ng pera, yung ina ninyo. Alam mo ma'am, nagmumura talaga ako na tao. Kaso hindi lang ako nagmumura talaga in public. Dahil ang mga bata nakikinig sa akin. Napapansin ko yan. When I talk, children listen. That is the reason why I don't cuss in public. But it doesn't mean na hindi ako marunong at hindi ako nagmumura. I am doing it for the sake of the country. Kasi nakikinig yung mga bata sa akin. Hindi sila nakikinig kay Martin Romualdez. Lahat yung hindi sila nakikinig. Hindi ko alam bakit tayo umabot sa ganito. Hindi ko alam bakit umabot yung bansa sa ganito. Gusto nila, sila lang ang mayaman. Alam niyo ba, sa bentahan ng mga relo ngayon, sino bumibili ng mga relo? 3, 4 at one time? Mga politiko. Mga galamay ng politiko, karamihan mga congressman. At ang presyohan, mga kababayan, is millions and millions of pesos. Tanong nyo sa mga dealer ng relo, ng mamahaling relo dito sa Pilipinas. Ano mo na yung mahal na relo? Dealer ng mamahaling kotse sa Pilipinas. Yan, ang kotse, sinaabante. Walang batas ang Pilipinas ngayon. Wala nang batas. Wala na. Bastusan siya. Tapos nagagalit sila. Sinasabi nila, spoiled brat ako. Ang problema ninyo, hindi nyo ma-prove ang pagiging spoiled brat ko. Dahil hindi ako nagbago. Simula nung ako ay bata hanggang ngayon, hindi ako nagbago. Ni walang isang tao makapagsabi doon sa Davao City na spoiled brat ako. Lagi nilang sinasabi disrespectful kami, 'di ba? Sila yung disrespectful sa opisina ng Vice President. Kung ano yung ginagawa nila sa amin, yun lang din yung ginagawa namin sa kanila, 'di ba? Nagagawa ko 'yon kasi Vice President ako. Pero isipin nyo, yung ordinaryong mamamayan, magagawa ba nila 'yon? Hindi. Tumatahimik na lang, tumitiklop na lang. Look at Secretary Harry Roque. Hindi nga ordinaryong tao si Roque niyo. Nasa abroad daw pala, mga kababayan. Ayaw umalis doon sa bansa kasi yung mga anak niya maiiwanan. Pero look at him. Umalis na lang. But no. Hindi. Bastos sila. Bastos din kami. Wala nga kayong trabaho pag Friday.
Sobrang kahayahay ninyo ng mga tao. Ang sarap ng inyong buhay, mga buhaya. Kaming lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan, but alam mo yon, that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandyan sa daan, sa init, sa ulan. Pero itong mga congressman at mga senador, mga kababayan, ang daming bakasyon. Tapos wala pang Friday, Saturday, and Sunday. Nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees. And then we have a House of Representatives. Yung ilan nga mga kababayan, Monday to Saturday. Isang day off lang sa isang week. Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil service should rethink that. Ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga walang trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Walang nakalagay doon. So how is that a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila, I violated security regulations when I visited. Before ako pumupunta dito, pinapa-clear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong security violations ang dinayolate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. Tinarayan si Sara. No. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua to that lawyer, I think Attorney Agnes, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. So anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganon? Sasabihin nyo, I violated security regulations. At siya rin ang kinuha na abogado ng kanyang chief of staff, mga kababayan. Ano yun? Wala naman ako 2 baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Liar. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Pinatayan sila ng ilaw, mga kababayan, ng aircon at basta kuryente. I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Grabe, no? Nagtitipid daw ang mga buhaya, mga kababayan. Pinatayan pati ilaw. Ang kano lang ba lang bayad sa ilaw? Dahil nagtitipid daw ang mga buhaya. Sila nagtitipid. Smiya, akala sa kanilang pera. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. Tapos what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there to assist a detainee who is inconsolable right now, na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor, 'di ba? As if naman convicted na, hindi naman. Yung contempt nga nila, mga kababayan, wala sa guidelines. Yes. Hinahanap ko kanina. Sabi ko, where is this permission from the speaker? Abogado pa. Na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law and then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag may-ari niyo ba itong compound na ito at then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility. Puno ng buhaya. Because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Go, Sara, go. Yan, mga kababayan. Anong masasabi nyo na nagbilin na pala si Sara Duterte, mga kababayan, na kapag magugurgur siya ay
ipapagurgur niya si BBM, si Tamba at si Liza Araneta. Post your comments below.